Magandang gabi mga kabulgar, simulan na natin ang mga balita ngayong Huwebes. Kinatigan ng ICC Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na mayroong jurisdiction ng International Tribunal sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas ang nasabing desisyon sa isinagawang pagdinig nitong Miyerkules, April 22, alas 5 ng hapon sa Pilipinas. Sa naturang desisyon, nireject ng ICC ang 4 na grounds na inapela ng defense team ni Duterte. Sa kasalukuyan, inaabangan pa ang mga magiging pasya ng Pre-Trial Chamber 1 kung kukumpirmahin ang charges laban sa dating Pangulo at kung magpapatuloy ang paglilitis laban dito. Former Vice President Robredo dapat daw i-endorse si Senator Risa o Senator Bam ayon kay Trillanes. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Iginit ni dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV na dapat umanong i-endorso ni dating Vice President Leni Robredo sina Senator Risa Ontiveros at Senator Bam Aquino kung ayaw na talaga nitong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Ayon kay Trillanes, mas maganda kung ito ang gagawin ni Mayor Leni para sa kanya, mailipat sa kanila ang suporta. Dagdag pa ng dating senador, nasuri na nila ang mga prospective candidates at napagdesisyon ng itulak si Senator Risa bilang presidente. Anya, she has the qualifications. Tumitindig, lumalaban, ipaglalaban ka. Paliwanag ni Trillanes, both of them are good public servants. Pero ang kaiba nila, si Mayor Leni, ipaglalaban mo. Si Senator Risa, ipaglalaban ka. Nagbubulgar, Brian Gidson. VP Sara, pinuna ang aniyay last minute na pag-aproba ng Office of the President sa kanyang travel authority. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albazon. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa inoprobahang travel authority ng Office of the President. Bagamat nagpapasalamat siya sa pagpayag nito, sinabi ni VP Sara na nagbago umano ang kanyang plano dahil sa kawalan ng katiyakan kung siya ay pahihintulutang makaalis ng bansa. Ayon kay VP Sara, nakatakda siyang magpasa ng panibagong request. Bukod dito, pinatitiyak ni Duterte ang maayos at kumpidensyal na paghawak sa mga aniyay sensitibong dokumento para sa seguridad. Matatanda ang inaprubahan ng Office of the President kagabi ang kanyang hiling na travel authority para makabiyahe sa ilang bansa, kabilang ang Netherlands, Korea, Belgium, Germany at United Kingdom mula sana ngayong Huwebes, April 23 hanggang May 15. Nagbubulgar, Jenny Albazon. Ngayon naman, pakinggan natin ang boses ng bayan. Siguro masasabi ko sobrang lala na talaga naman nangyayari sa gobyerno. Feeling ko kailangan na talaga nating gumawa ng action tayo mismo. Kung pwede sana lahat-lahat tayo magsama-sama mag-rally na lang if ever. Kasi sa ngayon para ang nangyayari is nanonood na lang ng ang mga Pinoy sa mga nangyayari sa atin without knowing na ang laki na ng nangyayaring issues sa government. Dapat po di po siya pinayagan kasi ilang beses na po siyang hindi pumasok sa committee po nila. Dapat walang exemption. Dapat nandun din siya regarding do sa trial na ongoing. Uma-attend din dapat siya doon. Dapat present din siya sa mga trial na yun. Hindi yung katulad ng iba, yung senator, sumasahod. Mantalang kaming nurses, pag absent walang sahod. So dapat ganun din. Dapat due process pa din regarding that one. I think kailangan talaga i-pressure natin yung government na mag-take an action regarding that one. Tuesday Vargas nanawagan ng hustisya para sa nasawing UP student leader. Sa social media, mariing kinondena nito ang naganap na engkwentro sa pagitan ng militar at rebeldeng New People's Army sa Tuboso, Negros Occidental noong Linggo, April 19. Ikinasawi ito ng isang University of the Philippines Diliman student leader na kinilala bilang si Alisa Alano at umano'y 19 na iba pa. Ayon kay Tuesday, hindi siya mananahimik sa sinapit ng student leader. Anya, pansamantalang hinihinto ko ang aking pagdiriwang dahil masakit ito para sa akin. Hustisya para kay Alisa. Pakikiramay para sa kaanak ng mga nasawi sa Negros. Mika Salamanca inanunsyo ang kanyang Mahika event sa May. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Veron. Nakatakdang magkaroon ng magical event ang aktres na si Mika Salamanca sa Mayo. Batay sa anunsyo sa Instagram,
Isasagawa ang Mahika Show ni Mika sa May 30 sa SM North EDSA Skydome, Quezon City. Anila, witness magical stories unfold through performances from Mika Salamanca this coming May. Samantala, hindi pa isinapubliko ang detalye ng tickets para dito. Matatandaang, bukod sa pagiging aktres at influencer, kumakanta rin si Mika. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Alex Ayala pasok sa round 2 ng Madrid Open. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Let Abanya. Pasok na sa round 2 ng Madrid Open si Pinay tennis player Alex Ayala matapos talunin ng pambato ng Russia na si Anastasia Pavlyuchenkova na ginanap sa Spain. Natapos ang laban sa score na 6-3, 6-3 pabor kay Ayala. Susunod naman na makakatapat ni Ayala si Elise Mertens sa round of 64 ng torneo. Nagbubulgar, Let Abanya. Naaberya yung trip ni VP Sara sa Europe. Oo. Anong masasabi mo na sinadya daw, sabi ni VP Sara, yung late release ng kanyang travel authority? Hindi naman siguro sinadya. I think dahil din sa sobrang daming problema na kinakaharap ng bansa natin ngayon, kagaya nga yung pagtaas ng petrol, yung baka na-overlook lang naman. Pwede, di ba? Kasi naaprubahan pa rin naman siya eh. Pero pwede nga, sa dami ng problema. I mean, baka nga namang, na-overlook lang. Pero is it also, okay for the Vice President to leave the country, especially ongoing sa House of Representatives, yung, impeachment case niya? Impeachment case niya. Well, sa akin lang sana, it's gonna be better Bad taste. kung hindi siya umalis, right? Bahalang kasi may mga masabi din yung mga tao against her. Baka isipin na wala lang sa kanya. Kasi syempre, I think yung travel niya is a personal travel. Yeah. So baka I think isipin, she baka needs to- paasarap siya kahit merong kaso, she no? needs to prioritize this first. Saka marami nag-aabang sa kanya kasi parang rumor has it na parang mga lawyers lang sana ngayon papadala. Pero kasi yung expert says also na yung mga tanong kasi are personal questions na pag wala ka dun sa She needs to be the one answering kasi siya yung nandun sa sitwasyon na yun yung nangyari. Ay, tignan natin kung sisipot na siya finally. At yan ang mga boses na nangibabaw ngayong araw na ito. Ako si Michelle Season Tolentino at para sa iba pang mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari rin kayong bumisita sa aming mga social media accounts. Ako si Ton Sedanyo sa panahong mahalaga ang katotohanan. Paingayin pa rin ang boses ng bayan.